Magandang araw sa lahat at welcome back to my channel. Sa araw na ito ay sasagutin natin ang tanong ng isa nating manunood dito sa channel ko. Ito ang kanyang tanong. Mayroon siyang ka-LDR at gusto siyang pakasalan. Kaya nga lamang ang Pakistaning ito ay i-arrange ng marriage ng mga magulang sa kanyang pinsan. Ayon sa lalaki, hindi niya pwedeng hindian ang kanyang mga magulang, which is understandable naman. Dito sa Pakistan, kapag ang caste o ang pamilya o tribes ng pamilya ng mapapangasawa mo o ng lalaking karelasyon mo ay nabibilang doon sa mga tribo o caste o pamilya na pinapahalagahan ang dignidad ng kanilang pamilya, ay kailangan talaga nilang sumunod sa gusto ng kanilang mga magulang o kamag-anakan. Dahil kung hindi, ito ay magbubunga ng hindi maganda sa kanilang relasyon. Dahil nga dyan, nagtanong ang ating manunood. Ang tanong niya ay kung magpapakasal pa rin ba siya sa kanyang ka-LRD o long distance relationship na isang Pakistani. At maliwanag na sinabi ng lalaki na gagawin siyang kaduwaya. Bago tayo magpatuloy, alamin muna natin kung ano ba ang ibig sabihin ng duwaya. Sa Islam, ang ibig sabihin ng duwaya ay panalangin sa ating Panginoon o sa ating Allah. Panalangin ng ating mga kahilingan. Panalangin ng paghingi ng tulong o assistance or guide galing sa ating Allah. In short, ito ay isang panalangin, mga panalangin o ang ating mga ipinagdarasal. At kung ito naman ay tungkol sa pag-aasawa, ang ibig sabihin nito ay ang pagbibigay ng kalayaan sa mga Muslim na lalaki na makapag-asawa ng higit sa isa hanggang 4 na asawa. Bilang isang Muslim ay hindi natin ito dapat questionin dahil ito ay ipinag-uutos ng Allah para sa mga Muslim na lalaki. Pumayag man o hindi ang unang asawa, siya ay pwedeng mag-asawa ng pangalawa, pangatlo hanggang pang-4 na asawang babae. Sa Islam, hindi mahalagang magpaalam ang lalaki para mag-asawang muli ng pangalawa, pangatlo at pang-4 sa unang asawa. Pero hindi naman ito ini-encourage para sa mga Muslim na lalaki. Ini-encourage sila na hanggat maaari ay magpaalam sila o hingin ang blessing ng una nilang asawa para mag-asawang muli. Sa kabilang banda, kung hindi sila papayag ay wala rin silang magagawa. Singa, hindi naman ganon kahalaga ang kanilang pagpayag para makapag-asawang muli ang isang Muslim na lalaki. Ito ay pwede nilang gawin nang hindi kailangang magpaalam sa unang asawa. Ito ay pinahihintulutan sa relihiyon ng Islam. Balik tayo sa katanong ng ating kaibigan o ng ating kababayan. Dahil nga hindi pwede si lalaking umayaw sa gusto ng kanyang mga magulang na i-arrange ang kanyang marriage sa kanyang pinsan at dahil ayaw niyang i-give up ang kanyang relasyon o ang kagustuhan niyang maging asawa ang isang Pilipina o ang kanyang ka-LRDing Pilipina ay inalok niya itong maging pangalawang asawa o kaduwaya. At dahil tinanong niya sa akin kung okay ba o kung papayag ba siya o hindi, kaya kailangang sagutin ko ang tanong. Tulad ng aking ipinaliwanag, ang pagiging duwaya ay hindi kasalanan o ang pagkakaroon ng higit sa isang asawa ay nahihintulutan ng Allah para sa mga lalaki. Kaya walang masama kung nag-offer o gusto niyang pakasalan ka para maging isang kaduwaya. Ang desisyon ay nasa sa iyo. Kung ang titingnan natin ng derechahan ay ang magiging sitwasyon, hindi madali o kahit pa anong sitwasyon, kahit pa siguro mayaman yung asawa mo, kahit pa napakabuti ng asawa mo, o kahit pa nasa kanya na lahat yung katangiang gustong-gusto mo sa isang lalaki. Dahil nga hindi ka nag-iisang asawa, dahil may kaduwaya ka, gusto ko lang ding ginawin na hindi porket una kang asawa, hindi ka pwedeng tawaging kaduwaya. Lahat po kayo, kung ilan man kayo, ay legal na asawa. Kaya bawat isa sa inyo ay pwede nyong tawaging kaduwaya. Tulad ng sinabi ko, kapag may kaduwaya ka, hindi mawawala ang problema. Para na rin lang nakatira ka o may kasama kang mga in-laws. Ang pagkakaiba nga lang dito, ito ay forever mo nang pakikisamahan o forever ng parte ng iyong buhay habang buhay pa ang inyong asawa. Dahil hindi naman ito illegal o hindi naman ito katulad ng mga mistress o matatawag na isa kang mistress o kabit.
Hindi mo dapat itong ikahiya. Hindi mo dapat maramdaman yung feeling na disgusting ka. At huwag mong hayaan tawagin ka ng ibang tao na disgusting ang ginagawa mo. Dahil bilang Muslim at kung isa ka ng Muslim, hindi yan kasalanan. Ikaw ay legit na asawa at walang sinumang may karapatan para tawagin kang disgusting o hindi ka dapat irespeto. Ang mga ganyang sitwasyon ay hindi naman talaga ang totoong problema. Ang magiging problema, una sa lahat, ay kung paano kayong itatrato ng inyong asawa. Pagdating sa emotional, mental, at physical needs inyong lahat na asawa. Ang utos ng Allah ay dapat balance o pantay ang pagtingin, pagmamahal at suportang dapat na ibigay ng isang lalaking maraming asawa sa kanyang mga asawa. Pero bilang tao, napaka-imposibleng mangyari yan. Dahil magkakaiba din kayong klase ng tao. Kung 4, 3, 2 kayong asawa, ay magkakaiba din kayo ng ugali. Magkakaiba kayo ng personalidad. Magkakaiba kayo ng itsura. Magkakaiba kayo ng edad. Ang lahat ng yan ay magiging dahilan para hindi maging pantay ang pagtingin at pagtrato sa inyo ng inyong asawa. Dito na papasok yung problema. Kaya dapat, kung papasukin mo ang ganitong klase ng relasyon, kung papayag kang maging kaduwaya niya, then kailangang maging handa ka sa mga posibleng mangyari. At kung alam mo naman na di mo kakayanin yung ganong sitwasyon, then huwag ka nang mag-attempt o huwag mo nang subukang maging isang kaduwaya. Baka sabihin mo naman, hindi, kaya ko yan. Kaya kong kontrolin ang lalaking ito, ang asawa ko. Kaya kong intindihin, kaya kong unawain kasi napakabait naman at mahal na mahal ako. Pero ito ang tandaan mo. Kahit pag-aanong kabait ang isang tao, gaano man siya katapat, may mga panahong hindi pa rin sasapat ang pagmamahal, atensyon at mga ginagawa niya sa'yo. Lalo na kung may kaduwaya ka, hindi mo pa rin maiaalis yung mga selos, yung pagko-compare ng sarili mo at self-pity para sa sarili mo. Lalo na kung mararamdaman mong mas iba yung tingin niya iyong kaduwaya. O kaya naman vice versa. Kung doon naman sa isang kaduwaya, ganun din yung kanyang mararamdaman. So, maraming magiging problema for sure. Yun nga, depende yan sa klase ng tao. Pero sinasabi ko, kahit naman ka nag-iisa kang asawa, kahit na walang kaduwaya, hindi pa rin naman talaga mawawala ang problema. Nasa sa iyo yan. Kung ang sagot ko ang gusto mo, huwag ka nang magpakasal sa kanya at huwag mo nang hayaang maging kaduwaya ka. Lalo na kung bata ka pa naman, o kaya naman kaya mo namang buhayin ang sarili mo, o kaya naman kaya mo pang maghanap ng iba. Sabihin na natin mahal mo siya ngayon. Marami namang ganyan eh. Pero yung pagmamahal kasi, nawawala yan lalo na pag marami ng problema. Kaya mas maganda yung hindi mo masyadong mahal, pero pag nagsama na kayo at nakita mong hindi ganun kalaki yung problema mo sa kanya, madedevelop yung pagmamahal. Kaya mas maganda yun kaysa yung mahal mo, tapos dahil sa problema, nawawala yung pagmamahal. Kaya yun ang sagot ko. Huwag ka nang magpakasal o pumayag na maging kaduwaya. Lalo na kung titira kayo dito sa Pakistan. Dahil bukod sa problema mo sa iyong kaduwaya at problema mo sa asawa, dagdag pa dyan yung klase ng buhay na maaari mong harapin dito sa Pakistan. Lalo na pagdating sa kanilang kultura at relihiyon. Higit sa lahat, lalo na kung may umaasa sa iyo sa Pilipinas. Lalo na kung may pamilya kang may iwan sa Pilipinas. Pero kung single ka, mas lalong huwag mong gawin yan. Mas lalong huwag kang mag-asawa o huwag kang pumayag na maging kaduwaya. Dahil for sure, isang araw, makakakita ka naman ng isang asawa na hindi ka magiging kaduwaya. Pero kinaklaro ko lang, I'm not against sa mga kaduwaya kasi hindi natin alam yung ating magiging kinabukasan. Hindi naman kasi lahat ng kaduwaya ay hindi maganda ang kanilang katayuan. Kahit nga yung mga isang asawa, meron din namang hindi maganda ang katayuan. At may mga kaduwaya na mas maganda pa yung katayuan nila kaysa iisa ang asawa. Depende. Pero hanggat maaari, kung hanggat maaari sana, wag na lang kaduwaya. Para at least may peace of mind ka. Isipin mo din yung una niyang asawa, kung anong mararamdaman niya. Diba kung ikaw yung nasa sitwasyon niya, syempre masakit din yun. Kahit pa sabihing arranged marriage sila, maaaring walang pagmamahal sa ngayon, pero malayo natin, sooner or later, mapamahal na rin sa kanya. Isipin natin babae din yun. Kung ano yung mararamdaman niya, masakit din yun para sa kanya. Nga, if ever na pinaglaban mo pa rin na maging isang kaduwaya, then syempre tulad ng mga nabanggit ko, siguradong mararanasan mo yon. Kaya mahirap magsisi sa huli. Kaya habang may oras pa ay yun nga, iwasan na lang. Huwag nang magpakasal, huwag nang pumayag na maging isang kaduwaya.
Kahit pa hindi yan kasalanan sa mata ng Allah o ng Diyos bilang isang Muslim. Para sa akin, hindi pa rin maganda. Unless kung talagang yun yung kapalaran mo at yun talagang ibinigay sa'yo ng Allah. So yan lamang at maraming salamat sa pagtatanong at sa pagtiwala sa aking pwedeng i-advise sa'yo. At anuman ang gusto mo o ang desisyon ay nasa sa iyo pa rin. Pero sana huwag kang maligaw ng desisyong gagawin. Salamat sa lahat ng nanonood at sana huwag kayong magsawa. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and click the notification bell so that you will be notified for the next video that I am going to upload. See you to the next video. Bye for now.